Hello po sa ating lahat. Nandito pa tayo para magbigay pa ng additional insights at pananaw tungkol dito sa mga iba't ibang issues sa ngayon, ano? With regards dito sa pagkahuli at pagbiyahe kay former President Duterte diyan sa Hague, The Hague, Netherlands. Okay. Sa ngayon, naungkat na naman yung yung sinasabing sovereignty o kaya jurisdiction na etc. No? Sa, para sa akin dapat na ito parang lipas na kasi naipaliwanag na ito noon. Okay. With regards dito sa question about violation ng ating sovereignty sa pagpasok ng ICC. Okay. Good naman dahil kagabi na ipaliwanag ng ating President ukol diyan, ano? Ito yung sinabi niya. Ang Philippine government ay consistent with his policy with regards dito sa sovereignty. Kaya nga hindi na nakikooperate actually ang government sa ICC. Meaning may mga times na humihingi ng information, humihingi ng support ang ICC sa Philippine government. Ngunit hindi ito pinagbibigyan ng Philippine government dahil nga doon sa question about sovereignty. Okay? Ngunit, yun na nga, ang humuli sa ang nag-execute o nagpatupad ng warrant of arrest na issued by ICC sa ating former president ay ang Interpol o International Police Organization. Ito ay samahan o organisasyon ng mga iba't ibang kapulisan sa maraming bansa sa mundo. Okay? Ngayon, dapat suportahan ng Philippine government ang operation ng Interpol. Bakit? Kasi member tayo ng Interpol. Pagkatapos, ang Interpol ay tumutulong sa atin. Like for example, paano ba nadakip itong si Alice Go? Siya ay nadakip dahil sa tulong ng Interpol. Paano ba nadakip itong si Tibis? Nadakip ito dahil sa tulong din ng Interpol. So, napakahalaga yung mga nagawa ng Interpol sa atin. Kaya it is just a duty and obligation ng Philippine government na suportahan yung Interpol. Ngayon, dahil sila ang nag-operate, so, yun, dapat tumulong ang Philippine government. Kaya nga, ang dumakip kay former President Duterte ay yung grupo ng mga Interpol at grupo ng PNP na pinangungunahan ni General Torre na nakita natin talagang siya, talagang ipinapatupad niya yung batas. Saludo ako dyan sa general na yan, ano? Okay. Kaya ganon ang situation. Okay? Ngayon, with regards naman dyan sa sinasabing violation of sovereignty o yung sa jurisdiction, may
decision na ang kwan diyan, ang Supreme Court of the Philippines. Ang decision ng Supreme Court of the Philippines dahil laging inuungkat yung jurisdiction na yan, ano? Okay. Okay, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sa ngayon. Ngunit noong member pa tayo ng ICC, that's the time na may karapatan ang ICC. Maliwanag naman na okay, so dati ang Pilipinas ay member ng ICC. Ngayon, naiisip ng former president na para hindi siya managot sa ICC, inalis niya ang Pilipinas sa ICC. So, ni-cancel niya yung ng ating membership sa nasabing organization. Kasi iniisip niya na malilibre na siya with regards dito sa Tokhang. Okay? Ngunit, maliwanag yung sinasabi ng Supreme Court. Yung mga nangyaring Tokhang noong member pa tayo, may jurisdiction ang ICC. So, maliwanag yan, ano? Okay, kaya yan, dapat sana wag nang pagtalunan niya ng ganito ganon. Lipas na yung issue. Para sa akin, the best way, tayo, tahimik na tayo, ano? Kasi sa nakikita ko lang, ano, this is my personal opinion. Talagang ginugulo ng mga Duterte camp ang present government para maiupo yung vice president to be acting president. Mayroon nga tayong prediction noon na yan, magkakaroon ng unity pagkatapos later on guluhin yung administration para malibre ang mga Duterte sa mga nangyari during the time of during the presidency of si Digong. So, maliwanag yan, kaya people power, wag na, let things go to normal para makakonsentrate tayo for our economic development. Sa atin, hindi naman tayo talaga galit sa mga Duterte. Hindi naman tayo talaga diehard supporter ng mga Marcos. Tinitingnan natin yung issue in relation kung ano ang the best for the country. And at this point in time, the best for the country is suportahan natin yung existing government. That's the point. Okay, so ganun lang. Muli, thank you. Sana subscribe sa ating YouTube channel.